Ilang bahagi sa Southern Visayas at Mindanao makakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Pero nalalabi ng bansa, makakaranas pa rin ng medyo warm at fair weather despite na medyo warm tayo dahil sa ating stellis ay iiral maghapon. At slight solar radiation naranasan kaninang madaling araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, February 16, 2024. Ang oras nating boys from Emaga ay alas 9:56 na ng umaga. Halos maghapon po na magiging fair weather pa rin tayo pero magiging mas maalinsangan po ang iiral sa atin sa halos sa buong bansa. Maliban lamang sa ilang bahagi ng southern part ng Visayas at northern Mindanao dahil sa umiiral na makapal na kaulapan doon na nararanasan nila na madalas na gloomy. Pero sa buong bansa halos ay mas mararamdaman natin ang medyo mas umiiral na alinsangan dahil sa umiiral natin na easterlies. Kaya expected yan sa nitong tanghali lalo na at nitong mga bandang hapon. Kaya huwag masyadong magbibilis sa tinding sikat na araw at magdala ng pananggalang dahil asahan din ang mga isolated rain showers. Sa ating current conditions, hazy po tayo, gloomy at partly cloudy dito sa amin sa Caloocan at makikita natin sa ating live CCTV snapshots dahil na rin sa umiiral na ating stellis o yung ating hangin silanganan na mainit, nagkakaroon pa ngayon ng medyo saturation ngayon sa bahagi ng Luzon, lalo na sa silangang bahagi ng buong bahagi ng Northern at Southern Luzon. Sa lowest temperature na nitala na weather station, kaninang 6:20 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.7 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo maalinsangan na at 32.4 degrees Celsius sa tanghaling tapat ito at 12:52 PM. Ibig sabihin lamang nito ay mahagya pa rin mataas ang ating heat index na nasa 40.7 degrees Celsius ang aming init pandama since kahapon. Hopefully, wala kay pag-asa kung titingnan natin sa kanilang latest heat index kahapon ng February 15. Nangunguna ang Cotabato sa Maguindanao na umabot ng 42 degrees Celsius na pinakamataas sa buong bansa at pumapangalawa lamang sa amin sa Caloocan na nasa 40 degrees Celsius na nasa danger level na heat index. Kaya ingat po, lalo na ngayong araw asahan na mas tumataas ng bahagi ang ating temperatura dahil nga po namamahinga. Mukhang nagkaroon tayo ng monsoon break ng amihan ngayong araw. Actually, nagsimula pa yan kahapon pa. Sa ating basic streams in past 24 hours naman, kung ikukumpara, ay nangunguna ang Zamboanga Peninsula na nakaranas sila ng grabing temperatura. Umabot ng 37.1 degrees Celsius. Pinakamataas na to ngayong buwan ng February sa kanila, sa Zamboanga Peninsula. Mabot ng 37 degrees Celsius ang kanilang temperatura. So mukhang pinakamataas na to ngayong taon at napakaaga na naranasan nila ngayon ng halos dry season sa Zamboanga Peninsula. At dahil sa pag-iral na rin kasi ng dry spell at drought lalo na sa kalurang bahagi ng bansa, hindi na tayo magdududa pa kung bakit umaabot ng ganyan katindi ang temperatura kalimitan sa kalurang bahagi ng bansa dahil nga po sa umiiral na drought index at paglala na po ng ating dry spell sa bansa. At sa pinakamababang temperatura naman, sa Baguio City ay bumalik sa halos dati niyang normal na lowest temperature na 16 degrees Celsius. Ibig sabihin lamang ay wala tayong nararamdaman ngayon na amihan, puro stellis muna. So asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa hapon at asahan ang mga localized thunderstorms. At pagdating naman sa Inlonan, ang Surigao naman na inulan sa kanila ng 39.8 mm na total rainfall. So ibig sabihin lamang asahan pa rin ngayong araw ang mga kalat-kalat na isolated rain showers despite na fair weather ang halos sa buong bansa. Wala naman tayo na itala na anumang any conditions o anumang tropical cyclone detection. So, diretso agad tayo sa ating outside humidity na nasa 74% na medyo mataas-taas po ang ating outside humidity. At nanatili pa rin mataas ang ating atmospheric pressure. So, ibig sabihin medyo drier ang ating paligid pa rin at 1,016 hectopascals.
and steady ito since last hour. So, ibig sabihin lamang, yung lamig na simoy ng hangin nararamdaman pa natin sa gabi at madaling araw pa. Sa high tide and low tide status ay unti-unting tumataas muli ang ating high tide ngayon sa Paypangpang na Manila Bay at maximum mamayang 2:47 PM pa po. So ngayon, bahagya pang tumataas ito. So medyo antay-antay lang kayong mga at least mga 1 hour o mahigit para magkaroon na ng kakayahan na makapagpalaot dyan sa malapit sa pangpang ng Manila Bay. So kung sisilipin natin gaano kataas yan kasalukuyan ang ating high tide and low tide levels, well, at least mga mababa at around nagre-recover mga 0.4 to 0.8 meters ang taas. So medyo mabababa pa. Unti-unti pa lang siya tumataas. Halos magwa 1 meter. So medyo malalim-lalim na rin ng konti. Kung mga malilit na isda at ilang mga tahong ang inyong hina-harvest, hindi naman kailangan masyadong malalim. Makakapag-harvest na kayo sa pangpang ng Manila Bay. Hindi maganda ang ating air quality ngayon moderate po ang ating air concentration. So, ibig sabihin mukhang maraming mga sasakyan ngayon na nag-iikot sa labas ngayong araw at since medyo rush hour tayo ngayong Friday at Caloocan Day yata ang Caloocan Day kami yata dito sa Caloocan at nakakaranas ng medyo maraming sasakyan sa paligid kaya mataas ang ating air quality at moderate at 79 index. Magmas na lang po tayo para sa mga mas sensitibong mga baga. Sa almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:19 AM at inaasang lulubog ito mamayang 6 o'clock pasado, eksakto mamayang gabi. Ang moonrise naman na halos first quarter na po na waxing crescent of 44% illuminated. Sisikat ito ngayong umaga at 11:04 AM at mamayang hating gabi naman ng 12:16 AM naman ito na lulubog. Sa ating local weather outlook para ngayong weekend hanggang bukas sa Sabado ay partly cloudy ang ating magiging maghapon at expected na mga ilang partly to mostly cloudy at typically magiging fair weather tayo ang halos maghapon pero mararanasan pa rin natin ang alinsangan bunsod nga po ng easterlies. Bukas magiging partly cloudy din daw ang ating maghapon at halos walang naka-forecast na tsansa ng uulanin sa Metro Manila. According sa aking BC weather forecast. At ang highest lowest temperature ay inaasahan natin in 2 days ay nasa 32 to 33 degrees Celsius na naglalaro. The lowest temperature expected ay nasa 23 to 25 degrees Celsius. Silipin naman natin ang posibleng forecast for space weather observations. In 3 days wala naman tayo ina-expect na magkakaroon ng geomagnetic activity na kahit umabot ng G1 minor, normal naman. At yung ating solar radiation, mababa naman, at least 30% ang tsansa o maaaring tumaas. Pag pumasok yung tsansa ng 30% hanggang bukas na ng February 7. At kung titingnan natin sa actual, real-time na GOS solar photon flux para sa ating geomagnetic activity, makikita natin ay mababa lamang at mababa ang umaabot na posibleng S1 solar radiation, mababa lamang. So simula kahapon ay matahimik naman ang ating araw na wala namang masyadong inilalabas na solar radiation so far at kaya lang nagkaroon ng solar X-ray flux na at least umabot ng M category of 5.8 kaninang hating gabi ng 12:50 AM ng madaling araw oras natin yan sa Pilipinas. O di ba mas accurate na nabibigkas natin yung eksakto oras natin sa Pilipinas. Mga 12 o'clock, 12:50 AM. Halos mag-aalauna na ito nang magkaroon tayo ng M category of 5.8 na X-ray flux. Isang uri din ng solar radiation. Ayan po, umabot na sa M. Ayun yung flux, yung pitik nung measurement, umabot sa may M category. And after naman yan, hanggang ngayong umaga ay so far wala naman at least naglalaro pa rin sa C category yung solar X-ray flux natin o yung ating possible na R1 o R2 probability of radio blackout. Pero sa forecast, nasa 55% daw ito at posibleng tumataas dahil nga po nagkakaroon pa rin ng fluctuation na umaabot ng M category na naganap kaninang 12:50 AM
na umabot pa ng category of M yung ating rational na minor to moderate radio blackout. So probably a 55% ang tsansa na may mararanasan tayong radio interruptions at maaring tumagal ito hanggang bukas at mas posible pang bumaba by February 18. At kung titingnan natin sa ating sunspots, mula sa posisyon ng araw ay medyo masyado ng lihis ang posisyon ng AU 3576 at yung may pumapalit naman ay 3586 naman ang mukhang medyo susunod. At kung titingnan natin sa ating LASCO satellite imagery mula sa NOAA, of course, courtesy sa kanila, medyo tahimik naman na ang solar wind natin. Wala na masyadong umiiral na solar wind, pero may panibago na namang mahinang pagbuga ng solar wind. Pero medyo mas lihis na to sa atin sa Earth, hindi na masyado nakatutok. So, wala namang ganap na inaasahan na tatamang solar radiation sa Earth at wala naman tayong nakikita sa SOE IT. Pero dahil nagkaroon ng bahagyang solar R1 o to R2 rational, nagkaroon ng slightly na interruption din sa ating magnetosphere. Konti lang naman, at least, ayan kung checkin natin. Mas real time kasi ito at kitang-kita natin yung bihaya, nagkaroon lang siya ng konting pitik. Ayan yung HP component na 93.49 nano Tesla or mga around 93 to 96.45 nano Tesla. Yan po yung value ng HEV at HE component. Yung NT niyan, ibig sabihin po yan is nano Tesla. Yan yung value o yung tawag nila sa corresponding na epekto ng ating magnetic field sa Earth. Kapag nagkakaroon ng pag-UP sa ating magnetic field, nasusukat yan by nano Tesla. So, meron na kayo idea yan kung ano ibig sabihin ng NT na nakasulat na yan Yung nano Tesla is, kung babalikan natin yan, pag-aralan yan, ay usually ay ginamit na rin yan nila James Watt at kung di ako nagkakamali, ay maging si Nikola Tesla ay na-discover niya rin ito. At yung magnetometer, kung di ako nagkakamali, siya rin ang nakadiscover nito. Pero if I'm not mistaken, mayroong mas nauna sa kanya na naka-invento ng magnetometer. Which is nagme-measure nga ng HP at HE at HP component na nagkakaroon ng behavior once na nagkakaroon tayo ng solar radiation, especially kapag malakas yung solar wind na tumatama sa Earth at nagkakaroon ng pag-UP sa ating magnetic field sa Earth. Nadedetect po yan ng aparato kasi syempre nagbabago po yung flow ng magnetic field natin kapag nagkakaroon ng pag-UP. Parang similar yan sa barometer, ganun po yun. Ang kaibahan lang, magnetic field po yung isinusukat. So makikita natin kanina, ayan ay nagkaroon nga ng pag-UP na umabot nga ng mahigit sa 90 to 96 nano Tesla yung pinaka-HP component. Ito yung malakas na UP. So yun lang po at nagkaroon lamang ng slight na behavior ang ating solar radiation pero mga minor to moderate lang naman ito o typically minor. Wala namang masyadong epekto yan sa ngayon sa mundo. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin na halos sa fair weather po, maaraw at humid po ang iiral sa atin sa halos buong bansa. Maliban na lamang sa bahagi na to ng eastern Northern Mindanao at southern part ng Visayas, yung mauulap na ito na cluster na magdudulot po ng medyo gloomy tayo dyan at asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na ng mga taga-Surigao region at ilang bahagi ng Caraga, hinatuan pababa ng ilang portions ng Compostela Valley at ilang portions ng Davao Oriental. Ingat na lamang sa posibleng magbigla ang buhos ng malakas na ulan. Pero typically magdala po kayo ng pananggalang dahil magiging asahan na mas maalinsangan ng iiral lalo na ng mga taga Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Sorsogen at ilang portions ng bandang Davao del Sur area. At the rest naman kung sisilipin natin sa Himawara 8 ay magiging mas maalinsangan po, maliwalas ang buong nalalabi na bansa maging sa may bahagi ng Visayas, Panay Island at hilagang bahagi ng Negros Region sa may Bacolod at Iloilo. Magiging partly cloudy lamang ang iiral dyan hanggang sa may Cebu at Bohol dyan sa may bandang Tagbilaran, kabila nga ang Siquijor area. Magiging mas maulap po ang area na yan at asahan ng mga kalat-kalat pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog
especially pagsapit po ng hapon, take note yan, at maging sa katimugang bahagi ng Leyte sa may Liloan at Maasin City, at lalo na ng mga taga Surigao, asahan pa rin ng mga ilang light to moderate showers. At magiging hindi naman tumatagal ng mahigit sa 30 minutes, humihinto-hinto ito. So typically mga naglalaro lamang mga hanggang 40 millimeters ang expected rainfall maghapon. And the rest naman ng silangang bahagi ng Visayas, magiging maaraw po tayo dyan So huwag masyadong magbilad sa tinding sikat ng araw at ingat na lamang sa tindi ng UV index dahil expected mataas po yan na magkakaroon ng expected sunburn, lalo na sa mga baybayin. And the rest ng Southern Luzon magiging maliwalas din po at ilang mga partly cloudy lamang at mas maaraw po ang iiral natin sa buong bahagi ng Southern Luzon, kabilang na ang Bicol Region, Mimaropa at ilang portions ng Calabarzon. Papasok na yan ng Metro Manila dyan sa bahagi na po ng Luzon area. At pataas naman yan ng buong bahagi ng Central Luzon, pataas na po yan ng Ilocos Norte, lalo na sa Northwestern Luzon expected pa rin na mas drier po at mataas pa rin ang ating dry spell na iiral dyan maghapon, kabilang na ang portions na ito ng Mindoro at typically mga kanlurang bahagi ng bansa ang mas makakaramdam ng dry spell maging sa may bandang west portions ng Panay, mula Kalibo, Malay, pababa ng San Jose de Buenavista. Alam ko, tuyot na po ang kalupaan ninyo dyan at ilang bahagi ng Negros Region at Zamboanga Peninsula nga po na nakaranas sila ng grabing alinsangan, umabot nga po ng 37 degrees Celsius, yung pinaka-highest temperature nila and past 24 o sa loob ng 24-hour period recording natin sa ating PH Extremes. So wag po masyadong mag-dehydrate mga folks And the rest naman ng Northeastern Luzon, mula dyan sa may bandang Cagayan Valley, pababa na yan ng Kasiguran Aurora, Isabela, at portions ng Quezon Province, hanggang dyan sa may bandang Camarines Norte, magiging partly cloudy at most of gloomy tayo. Lalo na pagdating ng hapon o gabi, makakaranas po kayo ng mga ilang isolated rain showers at may mga asahan kayong pagkulog at pagkidlat dyan sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Northeastern Luzon, kabilang na rin ang bahagi na yan ng Eastern Visayas. Lalo na sa hapon o sa gabi, expected po ang mga localized thunderstorms and isolated rain showers. Pero generally, ang buong bansa natin, magiging fair weather tayo, magiging mas madalas lang ang magiging gloomy pagsapit ng hapon. Epekto ng ating umiiral pa rin na easterlies o hanging silanganan na magpapainit po ng bahagyang temperatura dyan sa atin sa silangan ng bansa na magdudulot nga po ng mataas ang water vapor concentration na magre-resulta nga po ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan. So silipin natin ang conditions ng ating hydrological reserves. Take note yan mga folks, lalo na sa kababanggit lang natin Napakababa na po ng water level natin sa may Lamesa Dam ay nasa 77.38 meters na po. Ngayong araw ang kanilang huling pagtala. Napakababa na ito mula sa pinaka-normal high level nila na 80.15 meters po. Hindi po yan maganda mga folks At sa ilang bahagi naman, dyan sa may bandang Patambangan Dam, bumababa na rin lalo at 189.48 meters po. Mula sa normal nito na 221 meters. Ang laki po ng nababawasan ng tuloy-tuloy maging ng Magat Dam ay nasa 179.39 meters na lamang ang taas ng water reserve sa dam. So medyo tipid-tipid po dahil ang laki na po ng ibinabawas niya. Halos yung deviation nito na ibinababa, halos 13 meters po yung ibinawas sa may Magat Dam. Sa Lamesa Dam naman, halos 2 meters po yung nababawas. Hindi gaya sa bahagi ng Ipo Dam, at least kaya-kaya pa. At 1.23 meters ang nababawasan. Pero pagdating ng Angat Dam, malakas-lakas na rin ang nakukonsumo niya. Pero at least sapat pa po ang supply. Pero hanggat maaari, nag-aanunsyo tayo na magkaroon ng medyo pagtitipid na po sa paggamit natin ng tubig dahil nga po sa papasok natin na dry season at mas mararamdaman natin ang epekto ng El Nino niyan. So, dyan at bukod dyan ay yun lamang ang medyo namimiligro tayo, yung Magat Dam, Pantambangan Dam at yung Lamesa Dam natin. Medyo namimiligro na po unti-unti yan at konting konsumo lamang po sa paggamit ng ating nawasa dahil ang laki na po ng nababawasan. Wala naman tayong naitala na General Flood Advisory and Warnings mula kay Pag-asa.
At sa ulat Tindol ay expected pa rin na may mga pagyanig pa rin na nagaganap since kaninang 12 o'clock AM. At nakapagtala na tayo ng dalawang magnitude 4.0 pataas. Isa dito sa may bandang Surigao del Sur sa may east ng Marahitag, Surigao del Sur. Pero kung mas i-zoom natin ng mas malapitan, ito ay sa may bandang silangan ng baybayin ng San Agustin or ng bandang Antipolo or southeast ng Cagway dyan sa may bandang Surigao del Sur. At yung magnitude 4.5 po ito at yung isa naman ay magnitude 4.6 ay halos pareho lang din. Dyan lang din sa may Surigao del Sur na nasa may bandang east of Marilag or San Agustin, Surigao del Sur. So dadalawa po ang medyo naitala tayo at kadalasan dyan sa may bandang pa rin ng Surigao ang madalas pa rin niyaninig. The rest, wala naman tayo naitala na pagyanig na mahigit pa sa magnitude 4 o umabot ng magnitude 5.0 since 12 o'clock AM. Ngayon, kung sisilipin natin yung historical kung ilan na ang paglindol natin hanggang ngayong araw since noong Valentine's Day, kung sisilipin natin yung total earthquakes natin, ay nakapagtala na tayo ng total of 590 total earthquakes. Magnitude 2 pataas ay nasa 540, magnitude 4.0 pataas ay 41, at nanatiling nasa siyam ang ating magnitude 5 pataas. And wala pa naman tayong naitala na magnitude 6 pataas na naitala ngayong month of February. So, yun lamang ang ating status ng paglindol sa bansa. And since medyo mabagal ang pagdagdag ng mga paglindol natin nowadays, hopefully tuloy-tuloy yan at wag na masyadong mas marami at mas madalas ang paglindol sa Pilipinas. Pero kung titingnan naman natin sa ibang bansa, mas malaki po ang mas malalaki ang madalasang may mga malalakas na paglindol sa iba't ibang panig ng mundo. Gaya na lamang nito ay nitong mga nakaraang oras lamang nakapagtala ng magnitude 5.2 sa may bandang Central Peru. Oras natin sa Pilipinas ay 4:53 AM po ito. So, dyan na naman sa Peru, madalas niyayanig at dahil nga po sa tuloy-tuloy lamang ang paggalaw ng mga subduction plates dyan, pailalim, at yung pushing niya pa-outward, yung daloy ng subduction plates, tuloy-tuloy lamang yan. Hindi na natin kailangan na ulit-ulitin ipapaliwanag yung paggalaw ng subduction plates. Tuloy-tuloy po yan, araw-araw, segundo po, gumagalaw po yan. Kaya expected kapag umaabot ng mga highest peak pressure, yung mga portions na yan ng mga subduction plates, ay asahan ang mga paglindol. O, tulad yan, dikit-dikit na yan. Mula dyan sa may bandang Gulf of California, magnitude 5.1 ito. Oras natin sa Pilipinas, 2:38 AM pa po ito. 2:38 PM. Itong kahapon po ito ng February 15, hapon pala dito sa Pilipinas. So tuloy-tuloy po yan at mapapansin niyo yung plates dyan ay talagang laging magalaw talaga yan. Ganun din naman sa atin sa Pilipinas, magalaw talaga yan yung ating Pacific Ridge. Yung Pacific Line of Fire. Yan, magalaw talaga yan. So, sa Pacific ay nagkaroon ng medyo malakas na magnitude 5 kahapon din ng bandang alas 6 o alas 2 ng hapon sa atin sa Pilipinas. And so far sa Pilipinas, wala naman tayong naitala na medyo malakas-lakas na paglindol ngayong araw. So far, wag naman sana mangyari na ang ilang pagyanig. Samantala sa ating global traffic hazard ay nitong huling linggo ng February, inaasahan natin way below normal po ang average rainfall natin at napakataas at 80%. So ibig sabihin ay unti-unti na natin mararamdaman ang dry season at unti-unting dahil sa pagta-transition na sa third week na po ng February. So napakababa, ibig sabihin lamang ay nararanasan natin unti-unti by third week of February ang unti-unting tag-init na. So medyo magta-transition muna yan dahil yung pinaka mainit talaga na temperatura na mararamdaman natin mga by second week po ng March or bago mag-vernal equinox sa Marso. So, yun talaga. Diyan na natin mararamdaman talaga ang tag-init. Sa ngayon ay mga third quarter ng February, medyo magta-transitional pa lang yan. Pero yung dama ng below average rainfall ay nararamdaman na according sa Global Traffic Hazard Outlook Forecast ng NOAA. At inaasahan natin wala tayong expected na magiging anomaly dyan sa bandang Pilipinas dahil yung last quarter nga po, yung phase 8, 7 to 8 ay nasa may mid-Pacific na nga po at dyan na po siya maghuhuling magtatapos
at re-resume uli yan sa may bandang Indian Ocean. Probably by May o June na yan. Mararamdaman natin yung cycle na mataas na convection kabilang na ang West Pacific Basin. Una muna nating mararamdaman ang tagtuyot at mababang level ng pag-ulan. And so far sa ating global spectral model ay tuloy-tuloy pa rin na mararamdaman natin daw ang daloy pa rin ng ating northeasterlies hanggang nga po sa ika-February 20 to 21, 2024. So mukhang may mararamdaman pa tayo kahit papano na daloy ng hanging amihan at tingnan na lamang natin kung kailan ito unti-unting hihina ng tuluyan. Sa ngayon, medyo ramdam pa hanggang February 21, 2024. Enjoy na natin yan mga folks. Sa pagdating naman sa pag-alon, ay nanatiling mataas po at 1.25 meters ang taas ng alon natin sa halos buong silangan ng bansa. So, medyo restrain muna tayo dyan, lalo na sa mga maliliit nating mga mangingisda. Pero sa kanluran naman sa medyo okay po at wala tayong magiging komento dyan. Pwede po tayong lumayag dyan, maging sa buong West Philippine Sea. Ingat na lamang sa biglaang bugso ng gale force winds. Dulot pa rin ng mga ilang umiiral dyan na northeasterlies. At lalo na ang easterlies na tumatagos dyan. Pero yung mas focus natin, yung bandang hangin dito may bandang northeasterlies flow. Yung mas mararamdaman ninyong malakas na hangin dyan. Yun na lamang ang medyo iingatan natin at wala naman tayong expected na anumang pamumuo ng bagyo hanggang sa this coming weekdays ulit. Probably hanggang this third week na ng February 2024. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng weekend, February 16, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng weekend, February 16, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimuweather.com para sa mga detalye na gusto nyo malaman na hindi ko na banggit ngayong umaga sa aking report. At kung gusto nyo man ninyo makita ang real-time reports ng ating weather, especially sa Caloocan mula sa aking weather station, at sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.